Ayan, so minove ko tong mga guys, sofa. So dito na yung last day ko. So natapos ko na yung mga rooms ng 2 araw. Then this is my last. Ayan, sa aming living room. Na nyo guys, dumi. So sobrang alikabok talaga guys. So si Mr. ang katulong ko dito. Ayan. Hello guys, at dahil nga magdidiwali, malapit na ang Diwali guys. So today is 23, October 23. So ang Diwali guys ay, if I'm not mistaken guys, mag-start siya ng October katapusan, 31, may 31 or 30, then hanggang 1 ng November. Ayan, so dito kasi guys, once a year lang no, nangyayari ito. So once a year, ang Diwali kasi guys, ang pinakamalaking festival dito sa India. So dito guys, dito sa North India, kasi madalas guys pagka bago magdiwali, nagji-general cleaning talaga ang mga Indians, no. So although wala talagang plano dapat guys na mag-general cleaning for this year, wala talagang plano kasi nga 'di ba nagkasakit si mother-in-law, so nagpapahinga siya bago ang kanyang operation. So ako naman guys, ikakagaling ko lang sa sakit din. Ayan, 1 week ago nagka-dengue kami ni Mr. 'di ba? So akala nila hindi ko pa kaya kasi dahil nga nagre-recover ako. Kasi nga 'di ba pagka nagka-dengue ka kasi guys, kailangan mo din ng fully recovery. So sabi ko kaya ko, unti-untiin ko na lang. So hindi maganda sa aking pakiramdam guys na hindi ako makapag-general cleaning. So inuna ko yung mga kwarto, ayan. So 3 araw ako nag-general cleaning guys. Inunti-unti ko kasi ang dumi talaga guys, ang alikabok. Kasi may tagalinis man kami. Ayan si Mr. kung nakikita yung nagba-vacuum siya ng sofa. So may tagalinis kami everyday. Kaya lang guys, ang trabaho lang kasi 'di ba, magwalis, mag-mop, dusting naman kung yung mga normal lang. Pero yung pagka nag-general cleaning ka kasi 'di ba, syempre yung as in magdadust ka talaga ng bonggang-bongga. So yun ang aking ginawa guys. Alas 10 na nga that time guys. So dumating na yung aming cleaner. Kaya naman minadali na ako ng aking biyanan. Ayan. So although tapos na rin ako dyan, so binalik lang namin yung mga tinanggal namin doon sa taas. Kasi ang dumi, ang alikabok talaga. So ang ginawa ko is pinunasan din namin. Then ayan, nagbabalik na kami ng mga gamit guys. Habang nagbabacuum nga dyan si Mr. no. Ayan. Okay? Yeah, lagi kita sendiri. Yeah. Yeah.
So this year nga guys, hindi ako natulungan ni mother-in-law dahil nga nagpapahinga siya kasi naka-schedule na siya mag-opera guys. Uoperahan na siya sa kanyang gallbladder stone no sa Sabado. Ayan. So talagang minadali ko rin talaga guys ang paglilinis kasi bukas is fasting ulit namin. So hindi na ako makakapaglinis bukas guys kasi ahoy. Ayan. So fasting para din kay Jazz. Ayan, yan yung aming ganap bukas guys. So ayan, kung makikita nyo nga guys, ay kami ay patapos na dyan sa wakas. Ang sarap lang din kasi sa pakiramdam guys kapag nakikita mong malinis lahat no. Ayan, lalo na yung mga ceiling fan guys, as in ang dumi, once airy lang talaga siya napupunasan. Although ang bilis ko naglinis ng mga ceiling fan this year guys kasi nga hindi na dumikit yung mga alikabok. So isang punas lang ng isang punas ng tuyo tsaka yung last isang punas ng basa, okay na siya, malinis na siya. So hindi ako nahirapan sa paglilinis this year. So ayan lamang guys yung mga ganap no sa sa aking pag-general cleaning. Ayan, so may ambag naman si Mr. kahit papaano. So kung makikita nyo nga dyan guys, nagbabalik na kami ng mga sopa, tsaka yung mga painting no, tsaka yung mga photo. Ayan, so itong sa aking asawa ay nagrereklamo pa guys, tulukan ko naman daw siya sa pagtutulak ng sopa kasi sa tutulong ang bigat. So sabi ko, natulak ko nga yan mag-isa kanina nung bago ako mag-start, hindi mo kaya kako sa kanya. Pero tinulungan ko pa rin siya guys, baka naman magkasakit siya kung di ko tulungan. Haya na nga si Auntie G guys, kung nakita nyo, siya yung dumaan na nakatalakbong ang ulo. So yung sofa guys na binacuum ni Mr., pinupunasan ko pa kasi hindi ako kontento sa kanyang pagbabacuum kasi may nakita pa akong mga alikabok. Although pwede naman sanang labhan yan guys, yung cover niya. Kaya lang, ayaw na nilang mag-washing ba kasi mabigat din yung cover na yan. So sabi nila, i-vacuum na lang. So sige, i-vacuum na lang, iba-vacuum na lang ni Mr. Kako. So haya na nga guys si Mr. Ang bigat talaga ng sofa guys, kaya nagrereklamo siya. So habang nga ako ay nag-aayos nga, inaayos ko yung cover ng sofa. Hayan, patapos na siya. May isa pa siyang itutulak dyan guys. So mabuti na lang, tinulungan na rin ako guys kasi nga andyan na si Auntie G. So kailangan na talaga naming matapos that time kasi nga maglilinis na rin siya. Pero sabi ko kay Auntie G, huwag nang linisan doon sa may living room no kasi ako nalinisan ko na yan siya. So ginawa ko na para hindi na siya madagdagan pa yung trabaho niya. Ayan. So patapos na kami dyan guys. Papakita ko sa inyo yung ating finished product no ng ating paglilinis, general cleaning once a year dito sa India. Ito na nga yung unang nilinisan ko guys. Ito yung first day ko na ginawa. Itong master bedroom. Ayan. So nagdusting talaga ako dyan guys. Kaya kung makikita nyo, malinis lahat. So ang sarap lang sa pakiramdam pagka malinis din lahat. No? Ayan. Then sa pangalawang araw ko guys. Ito, pasensya na kayo sa kwarto namin guys. Si Mr. kasi ayan yung kumot niya. Hindi niya talaga yan tinutupi. Ayaw niya rin ipatupi sa akin guys. Ayan. Tapos dito yung third day ko. Ayan. Itong mga fan. Ang inano ko. Ayan. Third day ko dito guys. Ayan. Tapos dito yung fourth day ko. Ayan. Guest room. Tapos dito yung last day. So, hindi ko pa tapos sa kitchen, pero sabi nila, no need na daw. Bahala na sila dyan. Ayan. Ayan. So, 3 days ko to, guys, ginawa. Nilinis. Ayan. So, ang sarap lang sa paningin, no, kapag malinis ang bahay. Ayan. So, ito yung kitchen, guys, hindi ko alam. Wag na daw yan, kasi everyday naman dyan nagpupunas. Ayan. So, yan lang, guys. So, ito yung aming kwarto ko. Let's go!